Si Trillanes, mga kababayan, nagbabanta na rin kay Sara at kay Pulong. Ano nga ba ang pinagbantaan ni Trillanes? Ay, ano nga ba ang binanta ni Trillanes? Kay Pulong. Dito muna tayo, una kay Pulong. Mga kababayan, ito po ang sabi ni Pulong. Nagpaparinig kasi, mga kababayan, si Pulong sa Administrasyong Marcos. Ang sabi ni Pulong, mga kababayan, ito po. Buksan ko lang po, sana ma-open. So ito po ang sabi ni Pulong Duterte, mga kababayan, na sinagot naman siya ni Trillanes. So ito, ang sabi, buweltahan ni dating Senator Antonio Sani Trillanes IV ang naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na nalilimutan na umano ng pamahalaan ang malaking katiwalian sa flood control sa bansa. Iginiit ni Representative Duterte na nailipat ang usapan sa ibang issue kagaya ng impeachment ng kapatid niyang si Sara. So ang sabi ni Pulong, mga kababayan, ito pa mga kababayan, kakalabas lang, gumawa na naman sila ng fake news. Si Jeffrey Epstein, kasama daw ni PBBM. Ayan, kita ninyo, mga kababayan. Jeffrey Epstein, inedit na naman nila. Kasama daw si PBBM. Alam nyo, sa mga hindi nakakilala, ito si Jeffrey Epstein. Ito yung nagre-recruit ng mga kababaihan, tapos dadalhin niya sa isla, tapos gagawin niyang sex slave, tapos minsan kinakatay nila, pinapakain nila sa mga tao dun sa isla. Kung nakikita ninyo yung mga kabulastugan at kalaswa-laswang mga video at picture ni Jeffrey Epstein, mga kababayan, bago tayo kay Pulong, i-insert ko lang ito. Si Jeffrey Epstein po, yan po yung mga kumukuha ng mga tao sa ibang lugar, dinadala niya sa kanyang private island na may mansyon at kinakatay, pinapakain niya. Hinahanda niya lechon or karning tao. As Epstein, ganyan ba yan? Basta Epstein na ang pagbasa ko niyan. So ngayon, mga kababayan, ang ginawa nila, inedit na naman nila ang picture at sinama si PBBM. Tinanggal nila ang mukha, si PBBM ang pinalit. Kita ninyo, mga kababayan, ganyan po sila. Rapitol po, pinatawag ulit ang Meta sa Senado para imbestigahan ang larawan kung totoo bang AI o gawa-gawa. Ayan na, mga kababayan, inedit na naman nila. So, ngayon mga kababayan, balik tayo kay Pulong. Sabi ni Pulong, mga kababayan, mukhang nakalimutan na naman daw ng pamahalaang Marcos or Administrasyong Marcos ang usaping flood control scandalous or flood control scam or korupsyon sa flood control dahil nabisi daw ang pamahalaan pagdating sa impeachment ni Sara. Parang napalitan na daw ang issue, napunta na daw sa impeachment. Hindi na daw na-focus ang pamahalaang Marcos sa nakawan sa flood control at nasaan na daw yung mga ikukulong. So ngayon, mga kababayan, syempre, ang Administrasyong Marcos hindi naman talaga lumilihis kasi una, hindi naman Marcos administration ang nag-file ng impeachment sa kanyang kapatid na si Sara. Kung iisipin ninyo, kadalasan po sa mga nag-file ng impeachment ni Sara Duterte ay ang mga liberal senators at liberal politician na kung saan merong Makabayan Black, Akbayan at iba pa. Mga kababayan, may mga kabataan party list, ganun po yon. So ngayon mga kababayan, ibinintang po ni Pulong na mukhang nakalimutan na daw ng Marcos administration itong mga ipapakulong daw. 'Di ba? Ayan na, ang sabi niya, have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly? Or are we being made to forget? Just month ago, the nation was demanding answers. And then, suddenly, parang bula na lang na nawala. Sabi ni Pulong. Tapos, sumagot naman itong si Senator Antonio Trillanes. Hayaan mo, Pulong. Hindi ko kinakalimutan. Hahabulin ko pa rin yung 51 billion mo. Ayan na.
Patay ka dito. Patay ka dito, Pulong. Ayan kasi, sinabi ko nga sa inyo, mga Duterte, manahimik na lang kasi kayo. Kasi kada birada ninyo, kada tirada ninyo, bumabalik agad di. Diba? Alam yung boomerang, yung salitang boomerang? Ayan, bira ka kasi ng bira na nakalimutan na ng Marcos administration itong pagnanakaw sa flood control. E di ngayon, ginising mo yung diwa ni Senator Antonio Trillanes IV na hindi magnanakaw, higit sa lahat hindi adik at hindi rapist. Di ba? Ayan na. Binuhay mo na naman ang dugo ni Trillanes. Di ba? May kanta na, binuhay mo ang diwa ko, habulin ang 51 billion. Di ba? Ayan na. Ayan na, Pulong. Yan ang sinabi ko sa'yo. Kung nanahimik ka dyan sa dahig at kumain ka ng ice cream na naglumpasay ka at naggugulong-gulong ka dyan sa snow, edi sana wala kang problema ngayon. Ayon. Sinasabi-sabi mo pa kasi. Kinalimutan na ng Administrasyong Marcos ang mga nakawan sa flood control. Kasi na-focus na sila doon sa impeachment ng kapatid ko. Ayon. Si Trillanes na busy sa mga gagawin para sa paghahanda niya sa mga iba pang kaso, ginising mo ang diwa ni Trillanes. Ayon. Hayaan mo, Pulong. Hindi ko nakakalimutan. Hahabulin ko pa rin yung 51 billion mo. Nako, patay ka ditong bata ka. At anong sabi ni Trillanes? Pakinggan natin ha, mga kababayan. Ito. Trillanes. Pulong. 51 billion. Patay ka dito, Pulong. Ang sabi pa naman ni Trillanes, January daw kakasuhan kanya dyan. Baka inipon lang niya lahat. Diba? Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. May ads lang inipon niya lang yata na parang hindi ka talaga makakaligtas dyan. Kung may anomalya man, walang lusutan. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Pinayuhan ni Senator Antonio Trillanes ang ICI na umpisahan ang flood control probe sa Administrasyong Duterte. Hit niya, dito nag-umpisa ang umano'y kalakaran ng korupsyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Nako! Ng kaugulang reklamo sa Enero, si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Congressman Paulo Duterte tungkol sa umunoy 51 billion worth of insertions na nakulimbat nito mula 2020 hanggang 2022. Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement niyan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sabi niya, 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Sa kasalukuyan, nagsasagawa raw ng sariling investigasyon si Trillanes sa reklamo niyang ito laban kay Duterte. Patay. Bagaman hindi ito opisyal na mandato, karapatan naman daw niya ito bilang individual. Maliban kay Congressman Duterte, nauna nang maghain ng reklamo si Trillanes, laban naman kay Senador Bongo at dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa umunoy pag-award ng 7 billion worth of projects sa tatay at kapatid ng senador. Kaugnay nito, may buwelta si Trillanes sa Independent Commission for Infrastructure. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Ito yung pinakamalaki. Totoo naman talaga, mga kababayan, biruin ninyo, itong kinaso ni Trillanes kay Bongo patungkol dito sa 7 billion na worth of pondo na iniward ni Digong noong siya ang presidente sa CLTG Builders sa pagmamay-ari ng tatay ni Bongo, na ang ibig sabihin naman ng CLTG ay Christopher Lawrence tawag nun Terosogo. Hindi ko alam kung Tesorero ba o Terosogo, ibig sabihin ng CLTG Builders. So ngayon, mga kababayan, ni isa sa ICI, walang nag-imbestiga. Pangalawa, itong 51 billion na pinakamalaki sa kasaysayan sa buong Philippine history sa politics, ang 51 billion funds
ng project ni Pulong sa Davao City. Walang nag-imbestiga ni isa. Kaya sabi ni Trillanes, kung hindi nyo kaya mag-imbestiga, magsara kayo. Kasi kung si Trillanes daw kayang mag-imbestiga, bakit ang ICI hindi? So ngayon mga kababayan, nag-ingay na naman si Pulong. Nakakalimutan na daw ng Marcos administration. Etong yung flood control scam. Wala daw napakulong. Samantalang si Bong Revilla, pangyak-ngiyak dun sa DOJ dahil sa kasong plunder. Nakulong na nga si Bong. Susunod na dito si Joel Islord. Jinggoy Estrada, babalik na naman. Chase Escudero, at iba pa. So ngayon mga kababayan, nag-ingay. Nakalimutan na ng Administrasyong Marcos itong flood control. Wala nang nakukulong nga. Dahil pinokos na nila doon sa impeachment ng aking kapatid. Ayan. Binuhay mo ang dugo ni Trillanes ngayon. Good luck sa'yo. Hindi daw nakalimutan ni Trillanes yan, Pulong. Itutuloy daw niya yung investigasyon dyan at kakasuhan at habulin ka niya sa 51 billion mo. Patay kang bata ka. Diba? Yan tayo Kaya ibalik si PBBM pa rin lahat may kasalanan. Di ba? Tagal di na nga nagtatrabaho, naninira pa. Kaya nga, di ba? Totoo yan. Pulongski Yutman. Di ba? Ay, Diyos ko.